Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat kong mga subscriber na mga farmers, mga viewers na mga OFW, mga subscriber na OFW, so sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, ako po nagpapasalamat po sa inyo. So welcome back po sa ating panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, yung talking point natin mga ka-farmers sa hapong ito ay patungkol po sa isang tanong. So ang tanong po ng isang kaibigan nating farmer ay napakaganda po mga ka-farmers. Kaya nga gusto kong gawa ng content kasi ang tanong niya mga ka-farmers mas maganda na matutunan at malalaman po natin. Okay, samahan nyo ako mga ka-farmers, no? Habang ibabahagi ko at sasagutin ang kanyang tanong. So ang tanong po niya mga ka-farmers, gaano daw katagal ang buhay ng talong? Okay, tara samahan niyo ako at pag-usapan natin sa hapong ito. Let's go! So ngayon mga ka-farmer, papunta tayo doon, no? Kita nyo? So yun po ang talong natin. Narato na natin to isang beses mga ka-farmers, no? So ngayon, 6 na siya na buwan. And then yung talong natin sa kabila mga ka-farmers, 8 months na sa likod ng taniman natin ng ampalaya. So ngayon malalaman natin kung gaano katagal ang buhay ng talong. Okay, so tara, habang papunta tayo doon mga ka-farmers, magkwentuhan po tayo. So bago natin ibahagi at ikukwento, dahil dumaan tayo dito, ito po ang ating na ilam frip na tataminan natin ng ampalaya. So meron na po tayong ampalaya mga ka-farmers, kaso lang ang lahat na mga soil media ay nadala namin doon sa kabila. So ang ginagawa natin, parang hindi tayo late mga ka-farmers, no? Ang mga buto ay binabaon na lang po natin sa tubig. Okay, so pagbukas kanina binabaon namin alas 12. So ngayon kukunin na namin alas 6. So 6 lang na oras mga ka-farmers. And then yung tila na pinagbaonan natin, ay natin siya, binubod natin siya sa tila tapos binaon sa tubig na may Nutriplant SL. Kasi ang Nutriplant SL mga ka-farmers na nilagay natin sa tubig, si treatment po siya na makakatulong po para ang ating mga buto ay may resistensya. Tapos sabay-sabay din sila sisibol, no? Sabay-sabay sila sa tulong po ng ating Nutriplant SL. Liquid po siya mga ka-farmers. And then sa kalahating timba o balde, naglagay lang po tayo ng 20 ml. And then ang tatlong lata natin na Mistis, Galaxy Max na itatanim din binuksan natin, binabalot sa tela na malinis, and then binabaon sa tubig na may Nutriplant SL seed treatment para sabay-sabay silang sumibol at saka yung sibol nila ay napaka-healthy. So yun po mga ka-farmers, no? So yun ang ating itatanim din. So ngayon, malapit na po tayo sa ating talong na niraraton. Okay, so gaano ba katagal ang buhay ng talong? Okay, so ngayon mga ka-farmers, sasagutin na po natin ang buhay ng talong mga ka-farmers. Ang area natin dito ay yun po ang matawag nating lulan. Kasi mga 15 feet lang po ngayon, no, above sea level. So napakaano lang kasi malapit lang po tayo sa dagat. Wala lang 5 minutes dagat na mga ka-farmers. Tapos yung daungan dyan ay international. Yung simula Batangas papunta din sa Bawan. So international po mga ka-farmers. So maraming mga barko galing sa iba't ibang panig ng ating mundo, no? So yan. Okay, so ngayon mga ka-farmers, nasa 15 po, no, ang ano natin. So ibig sabihin lulan. So napakainit mga ka-farmers pag magtanim tayo sa mga ganitong area, malapit sa dagat and then lulan. Hindi kagaya sa nagtatanim po tayo ng mga gulay sa malapit sa bundok, maraming mga puno ng kahoy, so malamig mga ka-farmers. So dito nasubukan natin 14 months, pwede pa naman siya mga ka-farmers, no? Kaya pa siguro mga 18 months, pero dahil wala tayong area, no, na pwede natin tataniman ng ampalaya, binubunot na lang po natin para ang target natin na panahon sa pagtatanim ng ampalaya na tumama sa magandang presyo. So yun na lang po mga ka-farmers, dahil may talong tayong kasunod. Sabi ko yung bata at bago pa nating talong, yun na lang ang ipagpatuloy. So yung matanda bubunutin na lang at papalitan ng ampalaya.
So ang mga panahon na yon mga ka-farmers, man po sa September. Alam nyo ba mga ka-farmers na ang buwan sa September, kahit ano pang klaseng gulay na itatanim mo, simula pa noon, pag magtanim ka sa bulan na yon, subukan yung mga ka-farmers, tumama ka sa magandang presyo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yun po ang second cropping, no, sa magtatanim ng mga palay. Kaya nga yung mga may sakahan ng mga palay, hindi sila makapagtanim ng gulay kasi palay. Pagkatapos sa palay, bago ang nila tataniman ng mga gulay. So ganun din sa amin sa Mindanao, month of September mga ka-farmers, tumama po siya sa magandang presyo kasi ang ani ay pagkatapos na undas, pagkatapos sa undas o mahal na araw. So yan, biglang tumaas hanggang sa mga December 15 o 20, maganda ang presyo. And then pagkalipas naman sa tinatawag natin Christmas o New Year, no? Ang mahal diyan mga ka-farmers, yung mga veal. Okay, yung mga sili, no? Yung tulad ng red hot, yung mga maanghang. So mahal sa mga panahon na 'yon. Kaya nga mga ka-farmers, pag magtanim tayo ng bulan sa September, napakaganda po mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, balik po tayo. Ang buhay po ng talong, pag ganito ang panahon, mainit kasi lulan, kaya ang 18 months, no? Kaya ang 18 months. May raton natin siya 2 beses, nasubukan ko nang nagraton 2 beses. Pero sa area na highland mga ka-farmers, malapit sa bundok, napakatagal po mamatay ang ating talong. Nasubukan ko ng 2 taon, no? Nasubukan ko na. So kaya nga ang masabi ko po sa inyo mga ka-farmers, kung gaano katagal ang buhay ng talong, based to my experience, sa mababa kaya siyang mabuhay ng mga 18 months. And then kung ipagpatuloy niya, pwede pa siguro hanggang 2 taon. Pero sa akin mga ka-farmers, hanggang 18, 14, binunot ko na dahil pinapalitan ko ng ibang crops. Pero kung halimbawa ay maluwang ang area mo or nakakakuha ka ng area na narerentahan mo para pagtaniman ng gulay, pwede naman mga ka-farmers ipagpatuloy mo. Alagaan mo lang at ibigay mo ang mga pangailangan niya. Parang tuloy-tuloy mga ka-farmers ang ani mo, no? Parang ganyan na lang siguro po mga ka-farmers, no, ang mai-share ko sa inyo. So matagal po ang buhay ng talong, kaya ang 18 hanggang 2 taon. So nagadepende sa lugar, no? Highland o lowland ba? So kung nasa highland, malapit sa mga bundok o marami pang mga punong kahoy sa paligid, magtagal ang buhay po ng talong kasi kahit sa tag-araw pa mga ka-farmers, lalo na pag may tubig, hindi maramdaman ang sobrang init, no? Kasi dahil sa tulong ng mga malalaking puno ng kahoy, yung sobrang init parang anuhin sa mga dahon ng punong kahoy, parang ma-filter ba, no? So hindi direct mararamdaman sa ating mga pananim ang sobrang init. So sa amin mga ka-farmers, pag halimbawa ay tag-araw, ang init ay nasa mga 32, pinakamainit ng 32 mga ka-farmers, no, sa amin sa Zamboanga del Sur. Pero ang normal na panahon namin 27, 28. So napakaganda. Kahit ano pang itatanim namin, napakaganda mga ka-farmers. Pero dito, ang normal din 32. So napakainit. And then pag halimbawa ay sobrang init, abot 44, 46. So ngayon ang naranasan namin dire 38, 40 lang. To 36. So sobrang init mga ka-farmers kasi malapit mag-anim na buwan, walang ulan. Kaya sabi ko, napakainit, no? So ngayon mga ka-farmers, ayan, nandito tayo. So ito, anim pa lang to na buwan kapin. So kaya pa natin to mga ka-farmers isang taon o mahigit ba, no? So depende lang kasi meron naman po tayong farm to, baka kaya natin to alagaan sa loob ng 2 taon. So yun lang po, no, mga ka-farmers, ang may share at may bahagi ko sa inyo. Kung balak ko na itong papalitan ng ibang crops, pwede naman to sa watermelon kasi alam nyo mga ka-farmers, 3 beses na ito sa ampalaya, 2 sa kamatis, ano pa sa talong, 1 beses pa ngayon pa. Okay, so ka-farmers na nagtatanong sa akin kung gaano katagal ang buhay ng talong, magadepende, no, sa area, lowland o highland. So garantisado ako sa highland na area na kaya ang 2 taon. So pag 2 taon mga ka-farmers, pwede mo siyang halimbawa 50 days mula na i-transplant, mag-harvest ka. So tutuloy-tuloy ang harvest mo dyan mga ka-farmers, hihinto ka lang kung magraton. Pero sa bundok mga ka-farmers na area ko, hindi ako nagraton. Hindi ko na pinuputol ang mga hinahayaan ko lang kahit lagpas tao pa ang aking punong mga pananim na talong, no? So ngayon mga ka-farmers, may nakikita tayong virus din. Ito mga ka-farmers,
Okay? Yan po ang tawag nito. Ito po ay yellow mosaic disease. So pag halimbawa ay makakita ka ng ganito mga ka-farmers, madali lang po natin itong i-control. Pag halimbawa may white fly, madali lang pong itong kumalat. So ang gagawin natin din ng mga ka-farmers, parang hindi ito lumala, no? Pwede na natin ito putulin. At yung may mga natatamaan, ayan, pwede na natin itapon sa malayo mga ka-farmers. Yan. Kasi pag may white fly, ang white fly may carrier sa virus, kaya madali lang itong kumalat, no? So, yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo. So, ang tawag doon, yellow mosaic disease. Mag-spray lang po tayo muna ng Benevia and then alternate sa Exalt bago ang Atal, virus transmitted. So, yun lang po ang ano natin mga ka-farmers, gamot dyan, Atal. Okay, so halimbawa mga ka-farmers, pag nasa bundok tayo, balik tayo sa ating usapan. Kung kayang mabuhay mga 18 months, so ang 2 buwan ano natin sa nagraton ka. So meron kang 16 months na harbisan. O kahit gawin nating 15 months mga ka-farmers, ang 15 months i-times ni mo sa isang buwan, 2 times a week, so may 8 siyam. So iano lang natin sa 8. So 15 times 8 nasa mga 15 ka 8 60 nasa 120 harvest. So nasubukan na natin mga ka-farmers ang 100 times harvest o labis pa sa 100 times harvest. So ganyan no katagal ang buhay po ng talong. Okay, sa inyo ka-farmer na nagtatanong, sana po nabigyan natin ng kasagutan. Kung hindi naman malinaw sa inyo mga ka-farmers ang ating paliwanag patungkol kung gaano katagal ang buhay ng talong, pasensyahan nyo na po ako kasi hindi naman po ako expert, no, na maggawa ng content. So kung ano lang ang mga actual o personal na makikita nyo sa aking mga pananim katulad nito ng ating talong na niraraton, yun lang po mga ka-farmers, no, ang pwede kong ipapasilip sa inyo. Ayan ang ating talong, oh. Yan. So maganda na uli ang mga talbos niya, napakalinis na po, oh. So nakakatuwang tingnan mga ka-farmers, oh. Yan. So yun po, no. So ang talong, ulitin ko, gaano katagal ang buhay, nagdepende sa lugar o area, lowland ba o highland. Okay, sa panahon at saka ano, kasi sinabi ko na sa inyo, pag highland malamig, pag lowland mainit kasi malapit sa dagat. Yun lang po mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. So bago natin to i-close mga ka-farmers, mega love shoutout po uli sa lahat kong mga solid subscriber na mga OFW, mga farmers, career at commentators. So sa inyong lahat at sa inyong walang pasawang pagsuporta, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Bye bye and God bless. Thank you po.